Napakagulol ako. Agad lumapit si Aris sa akin at niyakap ako habang nagpapasalamat siya sa doktor. Dinig ko namang nagpaalam na nga ang doktor. Si Ashton naman nakatulog sa sobra ng nakaunan sa hita ni Aya. Ang tanga-tanga ko, Aris. Tahan na, sabi niya at niyakap siya na mahigpit. I'm just here. Chantal? Sobra-sobra na ang galit at sakit na nararamdaman ko. Nadagdagan pa ng sakit dahil sa nalaman ko. Buntis ako. Buntis ako. Paano kung pati ito tanggihan ni Dashton? Paano kung ayaw niya ring tanggapin to? Mas lalo ko naiyak sa naisip ko. Mahigpit ang hawak ko sa damit ni Aris habang nakasubsob ang mukha ko sa dibdib niya. Hindi ko inalintana na mababasa siya ng mga luha ko. Hindi ko napakaya ang sakit. Hinagod ni Aris ang likod ko at gusto kong magwala. Gusto ko itapon lahat ng mga gamit na nandito sa sobrang galit ko. Gusto kong saktan ang sarili ko. Hindi ko na kaya. Chantal, calm down, please. May bata sa sinapupunan mo. Aniya habang nakayaka pa rin sa akin. Umiling ako. Umiling ulit ako. Paulit-ulit ang naging pag-iling ko. Hindi tinatanggap ang totoo. Hindi ko alam kung mabubuhay ang bata sa sinapupunan ko, sa nararamdaman ko. Hindi ko alam. Ayoko na may masaktan ulit. Kung pwedeng akuin ko lahat ng sakit, huwag lang masaktan ang anak ko. Hindi ko alam na nakatulog na pala ako habang nanatiling nakayakap kay Aris sa sobrang pagod ko kakaiyak. Nung magising naman ako'y kumain kami bago kami bumalik sa kondo. Wala akong ginawa sa kondo kundi ang matulog. Pagod ang naramdaman ko sa buong katawan ko. Gusto ko mang kausapin si Ashton lagi ay ayaw ko namang ma-stress. Aalagaan ko pa rin ang bata sa sinapupunan ko. Isang araw may nag-doorbell sa kondo namin. Kakalabas ko lang ng kwarto at nang makita ko si Aya na naguhugas ng pinggan, ako ang lumapit sa pintuan. Tulog si Ashton ngayon dahil hapon. Bukas ay magtatrabaho ako kahit ayaw ni Aris pero pipilitin ko siya. Hindi po pwedeng magkulong na lamang ko lagi sa kondo. Parang umakyat sa ulo kong lahat ng dugo ko nang binuksan ko ang pinto at tumambad sa akin. Si Dashton. Gulo-gulo ang buhok niya. Namamaga ang mata at may eye bags pa. Naka-polo shirt naman siya habang nakabukas ang 2 botones. Nagtiimbagang ako at malamig siyang tinignan. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya at bakit ganitong itsura niya pero wala akong pakialam. Malamig ko lang siyang tinignan at wala akong ibang maramdaman kundi ang galit. Sobrang galit para sa kanya. What are you doing here? Mas malamig pa sa yelo kung tanong. His eyes were full of pain. Gusto kong matawa. Ano ang karapatan niya makaramdam ng sakit kung siya naman ang nanakit? Ang kapal talaga ng mukha niyang magpakita dito. Pagkatapos intagan si Ashton, hindi ko siya mapapatawad. Chantal, where is he? Nanginginig niyang tanong. Tumaas ang kilay ko sa tanong niya. Mas malamig pa siyang tinignan. Kahit di naman niya sabihin ng pangalan, alam ko kung sino ang tinutukoy niya. Umalis ka na dito. Imbes, ayan ang sinabi ko. Nagulat ako na nakita kong nangilid ang luha niya, pero hindi ko pinahalata ang pagkagulat ko. Mas lalo lang ata ako nakaramdam ng galit. Wala siyang karapatang umiyak sa lahat ng mga nagawa niya. I'm sorry. Nagsimulang tumulo ang mga luha niya. I'm sorry sa nagawa ko, baby. Kinagat ko ang ngipin ko at pinutol ko siya. Tumigil ka. Stop calling me that. Madiin kong sabi. Napanunok siya ng mariin at tumingin sa ibaba. I'm sorry for what I did that time. I was so shocked nang pinakilala mo siya sa akin. Umalis ka na. Malamig kong sabi. Umalis ka na at huwag ka nang babalik. I don't wanna see you again. I'm sorry. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako pero handa akong gawin ang lahat. Leave. I can't help but to shout. I want you to leave and never come back. Nangilid ang luha ko sa sobrang galit. Narinig ko ang yabag papalapit sa akin. Kahit di ko tignan alam kong si Aya yon. Agad niya ako hinawakan sa braso para alalayan. Sorry talaga siya. Ayoko ng sorry mo. I want you to leave. Mas malakas kong sigaw. Mama? Dinig kong boses ni Ashton pero nanatiling kaila siya ng paningin ko. Ramdam ko ang yakap ni Ashton sa hita ko, kaya bumaba ang tingin ni Ashton sa kanya at agad lumambot ang mukha. Guilt, pain, and sadness. Yan ang nakikita ko emosyon sa kanyang mga mata at ramdam ko ang panginig niya. Alam ko umiiyak siya. Pinigilan kong umiyak. Ayoko nang umiyak. Nakakapagod na. Akbang lalapit si Dashton kay Ashton pero hinarangan ko na siya. Umalis ka na, Dashton. Umalis ka. I want you gone. Leave us alone. We don't need your sorry. Iwan mo na kami. Tumulo ang luha ko sa sobrang galit. Napasinghap siya at tumango.
Dahan-dahan siyang umatras at di inaalis ang paningin kay Ashton. Sunod-sunod tumulo ang mga luha niya. Nilingon niya ako saglit bago siya tuluyang umalis. Nangihina ako na paupo sa sahig at hindi ko mapigilang mapahagulhol. At agad naman akong diniluhan ni Aya at Ashton. Ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit pa rin. Nagising ako na makaramdam ng pagsusuka, kaya mabilis akong bumangon sa kama at pumasok sa banyo. Umupo ako sa tiles at nagsuka sa inidoro. Ilang araw din akong dinadalo ng pagsusuka ko at hindi ko alam kung kailan ito titigil. Pinunasan kong luha kong tumutulo kasabay ng pagsusuka ko sa inidoro. Feeling ko magkakasakit ako sa bigat na nararamdaman ko, pero pinilit ko pa rin ang sarili kong maligo at mag-ayos. Papasok ako sa trabaho ngayon. Pumunta ako sa kwarto ni Ashton para tingnan ko siya. Napaawang ang labi ko at kumirot ang puso ko na makita ko siya nakaupo sa gitna ng kama niya habang nakatitig sa bintana. Dinurog nito ang puso ko. Hindi ito ang unang beses na nakita ko siyang ganito. Maybe? Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya. Tumingin siya sa akin na may lungkot at sakit sa kanyang mga mata. Why po, Mama? Why? Why Papa denied me? I still can't get over it too. Napalunok siya ng parang pinipilit ang sariling wag maiyak. Hinila ko siya paupo sa kandungan ko. Niyakap niya ako na mahigpit sa bewang ko habang nilagay niyang mukha niya sa balikat ko. Gumalaw ang mga balikat niya at narinig ko ang mga hikbi niya. Masakit. Masakit kaya so much, Mama. Nanalabo ang mga mata ko dahil sa mga luha na hindi pumapatak. Hindi. Hindi na ako iiyak. Hindi na ulit. Pagod na akong umiyak. Hindi ako dapat maging mahina para sa anak ko. Dapat ay maging matatag ako. Hindi ako iiyak. Ashton? I cleared my throat when my voice broke. Alam ko masakit sa iyong sinabi niya pero malakas ka, di ba? I don't think if I am still po, Mama. Mas sumigpit ang yakap niya sa akin. Kinagat ko ibabang labi ko para pigilan ang luhang gustong kumawala sa mga mata ko. Pwede bang ilipat na lang sa akin lahat ng sakit na nararamdaman ng anak ko? Pwede bang ako na lang ang mag-suffer? Wag lang ang anak ko. For the days have passed, mas lalo ko lang ata kami nahihirapan ni Ashton. Aris and I are always here for me and Ashton. Grabe ang pag-aalaga ni Aris na para bang siya ang ama na nasa napupunan ko. Isang araw din pumunta si Jaira dito. Pinakalala ko siya sa anak ko at tuwang-tuwa naman siya. Minsan sabay silang pupunta ni Aris dito. Hindi ko alam na close pala sila, habang si Aya naman kahit di niya sabihin, halata nagsaselo siya kay Jaira. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng awa sa kanya, pero wala akong magawa. Gusto ko mang sabihin walang namamagitan kay Aris at Jaira. Dahil lalaki ang gusto ni Aris, hindi ko magawa dahil baka magalit si Aris sa akin. Si Dashton nagpupunta rin dito, pero lagi ko siyang pinapaalis. Lagi siyang may dalang laruan, bulaklak, pagkain at kung ano-ano pa, pero hindi yun magiging sapat para hindi ko siya papaalisin. Nagtagis ng bagang ko nung makita ko siya sa parking lot ng condo beside my car. He is wearing his white button-down dress shirt like he was about to go to his work, and he's holding a bouquet of flowers. Ano na naman ginagawa niya dito? Magandang umaga! Kaswal niyang bati na may ngiti sa kanyang labi. Kinagat ko ang ngipin ko sa galit. Ano bang ginagawa mo dito? Malamig na tanong ko. Unti-unting napawi ang ngiti niya pero pinilit niyang umiti ulit. Bibigyan kita ng bulaklak? Gusto mo ihatid na kita sa trabaho mo? Mas lalo ko nakaramdam ng galit. How could he act like nothing happened? Like he did not do anything that can hurt? I don't need you. Pumasok na ako ng driver's seat. Marahas na isinara. Nagulat pa ako at para akong sasabog sa galit nung binuksan niyang passenger seat at pumasok siya doon. He gave me a small smile while I'm glaring at him. Anong ginagawa mo? Lumabas ka nga sa kotse ko? Sigaw ko. Dinilaan niyang labi bago kinagat ang ibaba. Gusto lang kita makausap. Wala na tayong pag-uusapan, Dashton. Now get out of my car. Please, hear me out. Nagmamakaawa ang mga mata niya. Lumabas ka. Lumabas ka, Dashton. Lumabas ka. 20 minutes lang, Chantal. Let me explain my side. Kahit magpaliwanag ka pa, Dashton, sinaktan mo na ang anak ko. Namutla siya. I'm sorry. Nabasag ang boses at nakita ko ang guilt sa mga mata niya. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Paulit-ulit niyang sabi. He tried to reach my hand pero mabilis kong iniwas ang kamay ko. Sobrang sikip ng dibdib ko sa sobrang galit at sakit. Gusto ko magwala at umiyak ng umiyak pero parang ubos na atang luha ko at wala nang tumulo. Labas, madiin kong sabi. Umalis ka na, Dashton.
Sigaw ko nung hindi siya nakinig. Please, baby, makinig ka sa akin. I said get out. Get out, Dashton. Get out! Sa sobrang lakas ng boses ko, feeling ko, nag-e-echo na sa buong parking lot, pero wala akong pakialam. Mas lalo pang nanikip ang dibdib ko na makitang sunod-sunod tumulo ang mga luha niya. Ginulo siya ang kanyang buhok bago inihilamos ang mukha gamit ang mga palad. He sighed heavily like he was trying to calm himself. Tumingala siya sa bobong ng kotse habang kumarap-kurap. Kinagat ko ibabang labi ko at lumunok sa itsura niya. Mas nangibabo pa rin ang galit na nararamdaman ko sa kanya. I don't think if I still can forgive him after what he did. Umalis ka na, Dashton. Mahinahan kong sabi. This time after a few minutes, muli siyang bumuntong hininga at tumingin sa akin bago siya dahan-dahang tumango. Nakagat na ibabang labi habang pinupunasan ng sariling luha. Napaiwas ako ng tingin sa kanya. Ayoko nakikita siyang ganito. Mukha siyang mahinat ang kahinaan niya, kahinaan ko rin. Ngunit hindi sa pagkakataong ito. Okay. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Lalabas na ako but let me say these words to you. Please listen. Sabi niya sa mahinang boses. Wala akong sinabi. Gusto kong sabihin na ayoko marinig ang gusto niyang sabihin. Pero nanatili akong tahimik. Ako ay humihingi ng paumanhin. Halos bulong na niya. Nakatingin lang ako sa harapan niya. I saw him brushing his hair using his fingers in my peripheral vision. Siya ay napabuntong hininga. I miss you, baby. Sobra. I silently make myself calm. I wanted to say that I miss him too, but I stopped myself. Yes, I miss him too. Pero mas nangingibabaw ang galit ko. Galit na galit ako sa kanya. I love you. I love you and him. Our son. Ang anak natin. Dinurog nito ang puso ko. Narinig kong bumukas ang pinto at nakita ko siya. Sa gilid ng mata ko na lumabas siya. Naramdaman kong sobrang bigat ang dibdib ko. Pagkasara ng pinto, nagsimulang tumulo ang mga luha ko. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Bakit umiiyak na naman ako? Nilingon ko siya sa labas. Nakita ko siya. Nakatayo pa rin sa tabi ng kotse ko. Hindi niya ako nakikita sa loob dahil tinted ang sasakyan ko. Napalunok ako ng mariin at tumingin sa ibaba ng passenger seat. I saw the flowers. Kinuha ko yun at pinunasan ng mga luha ko. Lumabas ako ng kotse at kita ko. Lumiwanag ang mukha ni Dashton na makita akong lumabas. I think he expected something or he expected me to talk to him, kaya naman nagliwanag ang mukha niya, pero mali siya. Inihagis ko ang mga bulaklak sa dibdib niya at nahulog ito sa lupa. Ang kanyang reaksyon dinurog ang aking puso sa maliit na piraso. Mukhang nasaktan siya sa ginawa ko. Dahan-dahan niyang tinignan ng mga bulaklak sa lupa na puno ng sakit ang mga mata. I silently sighed before I went inside to my car again and started the engine. Hindi ko na siya nilingon pa. Mabilis ko nang pinaharurot ang kotse ko paalis doon. Palayo sa taang nanakit sa amin ng anak ko. Sunod-sunod pang tumulo ang walang tigil na mga luha ko habang nasa biyahe ako. Hindi ko na siya masyado nakitang daan pero patuloy pa rin ako sa pag-drive. Ibinaba ko isang kamay ko sa tiyan ko habang isa ay nakahawak sa magkahiwalay. My poor little baby. I am so sorry if mama is stressed. Nadamay ka patuloy. Bahagya akong natawa habang umiiyak na parang baliw. Your papa is so gago. He hurts me and your Kuya Ashton. Huminga ka na malalim. Pinanasan ng luha para itoon ang aking pagmamaneho. Kahit nasa dyan pa kita, alam ko, mahal na kita. Aalagaan kita kahit wala kang ama. Sobrang gago ng papa mo eh. I chuckled at tumulo ng luha kong muli. Please, pagod na akong umiyak. Please, luha, stop falling. Tama na. Tama ng kakaiyak. Pagod na talaga ako sa kakaiyak. Pagod na ako. Are you okay? Salubong ni Aris sa akin na makarating ako. Tumango lang ako nakipagbeso sa kanya. Dumiretso ako sa swivel chair ko at tumupo. Sumunod si Aris sa akin. Hindi ko alam kung kanina pa ba siya dito sa opisina ko. Hindi mo kailangan magtrabaho, Chantal. Okay na naman at susweldohan pa rin naman kita. Ani at tumupo sa upuan na nasa harap ko. Umiling ako at nagsimula ng pagtatrabaho. Hindi pwede, Aris. Ayokong abusuin ng pagiging mabait mo sa akin, sa amin. Kaya ko namang magtrabaho kaya nagtatrabaho ko. Sabi ko nang hindi siya nilingon. Sean, you're pregnant. Giit niya. Alam ko. Napabuntong hininga ako. Kaya ako nagtatrabaho. Mahirap, Aris. Kaya ko naman ang sarili ko. Tinitigan niya lang ako. Umiling lang ako sa kanya at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Dinig ko naman ang pagbuntong hininga niya at nagpaalam na sa akin. Tell me if you need or want something, okay? Malambing niyang sabi. Nagangat ako ng tingin sa kanya at nakangiting tumango. Lumapit siya sa gilid ko at tinalikan ako sa ulo.
Sinundan ko siya ng tingin nung naglakad na siya palabas ng opisina ko. I tilted my head and sighed. Masakit ang katawan ko pero hindi ko na yun pinagtuunan ng pansin. Ginawa ko na lamang ang trabaho ko. Hindi naman ito marami kaya mabilis ko lang ito matatapos. Alam ko sinadya ni Aris na hindi damihan ang ipapatrabaho sa akin. Bumalik si Aris ng lunchtime habang dala ang pagkain. Nag-aayos ako ng gamit para sana mag-lunch pero dumating siya. Kumunot ang noo ko sa kanya. Saan ka pupunta? Tanong niya at sabimangot. Bababa sana ako para mag-lunch. Tara, kain tayo dito. Ani niya. Pumayag na ako sa gusto niya. Tinulungan ko siyang ayusin ng pagkain bago kami sabay na kumain. Ang dami niyang in-order ng pagkain. Mas lalo tuloy ako nagutom. Di na ako umabot ng gabi doon sa opisina dahil natapos ko ng trabaho. Nagpaalam din ako kay Aris bago ako bumaba at nagmaneho pa uwi. Imbes tumiretso sa kondo, dumaan muna ako sa supermarket para bilhin ng mga pagkain na gusto kong kainin. Nag-crave kasi ako ng fruit salad kaya bumili ako ng ingredients. Nako, Chantal? Nilingon ko ang pinanggalingan at agad nanlaki ang mata ko na makita ko kung sino yun. Nagulat pa ako nung bigla niya ako niyakap. Kamusta ka na? Bakit di ka na bumalik sa bahay kasama si Dashton? She pouted. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Alam ba nila na sinaktan ulit ako ng anak nila? Nag-away kayo? She asked. Lumunok at mabilis na tumango. Ito na po, Tita Wendy. Ala, bakit? Ano nangyari? Anong pinag-awayan nyo? Papagalitan ko si Ashton. Ani niya. Pilit akong umitit, umiling. Huwag na po, tita. Ayos lang. Siguro maayos din naman po namin to. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Napatitig siya sa akin at kita kong pag-aalala sa mukha niya. Are you okay? Nagulat ako doon pero agad ding tumango. Opo, tita. Bakit po? Mukhang namumutla ka. Binasa kong labi ko gamit ang dila ko at ngumiti sa kanya. Ganito po talaga ako kapag walang make-up. Tumango na rin naman siya. Nagpaalam na ako sa kanya. Binayaran ko ng pinamili ko at agad na umuwi sa kondo. Mukhang walang alam si Tita Wendy sa nangyari sa amin ng anak niya. Hindi rin naman ako nag-e-expect na sasabihin ni Dashton yon sa kanila. Napaawa ang labi ko. Makarating ako sa parking lot ng kondo. Nandun pa rin si Dashton. Nakatayo pa rin siya doon sa iniwanan ko sa kanya kanina. Niligon niya ang kotse ko at tumayo ng tuwid. I looked down on the ground and then still saw the flowers. Oh my God. Hindi ba talaga siya umalis dyan? Nababaliw na ba siya? It is 5 in the afternoon. 8:00 na umaga ko siya iniwan dyan. Inis akong lumabas sa kotse at nilapitan ko siya. Naparanok siya na makita ang galit na galit kong itsura. Why are you still here? Galit kong tanong. Lumunok ulit siya. Hindi ako aalis dito kapag hindi mo ako inayaang i-explain yung side ko, baby. Nababaliw ka na ba? Umuwi ka na, Dashton. I gritted my teeth. Umiling siya. Oo, mababaliw na ako pero wala akong pakialam. I am so desperate to sabihin ng totoo, baby. Handa akong sabihin to sa'yo. Nagmamakaawa at kinakabahan ng mga mata niya. Natigilan ako at iniisip ang ibig niyang sabihin. Yung sinasabi niya nung nasa yacht pa kami na meron siyang alam na hindi ko gustong malaman. Ito na ba yun? Yun ba ang sasabihin niya? Nagsimula na akong kabahan at di na makapagsalita. Baby, please. Sasabihin ko na sa iyong totoo. I sighed and slowly nodded. Rooftop. Sabi ko bago siya tinalikuran at agad naman siyang sumunod. Gusto ko sa rooftop dahil mahanat makakapag-relax ako doon. Masyado na akong stressed baka kung ano pang mangyari sa batang nasa sinapupunan ko. Batang nasa sinapupunan ko? Dahil sa naisip ko'y wala sa sariling bumaba ang tingin ko sa tiyan ko. Lihim ko yung hinaplos dahil baka mahalata ako ni Dashton na nasa likod ko. Don't worry, baby. Hindi na magpapastress si mama. Mahal na mahal ka ni mama. Kahit nasa loob ka pa ng tiyan ko. Excited na ako makita ka. Nung makarating kami sa rooftop, agad ako umupo. Papalabog ng araw at di na masyadong mainit. Si Dashton naman mukhang nagdadalawang isip na tumabi sa akin. Pero kapag kway umupo na rin. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Siya ay napabuntong hininga. Nanatili lang ang paningin ko sa papalubog na araw. Ayaw ko siyang lingunin. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Di ko alam kung sa kaba ko ba dahil sa sasabihin niya o dahil sa malapit siya sa akin. Before my twin brother came from America, tayo pa nang umuwi siya dito at agad niyang nalaman na may girlfriend ako. Magkamukha kaming dalawa. Malilito ang mga tao sa amin dalawa kung sino si Dashton o kung sino kakambal kong si Dalton.
Tahimik ako nakikinig sa kanya at mas lalo akong nakaramdam ng kaba. Bakit? Bakit ganito ang sinasabi niya? Nakilala ka niya at hindi ko alam kung paano. Hindi kita niloko, baby. Dahil yung lalaking kahalikan ni Dalton ay Jel. Hindi yun ako. Hindi, kundi siya. Diyos ko. Parang biniyak ang puso ko sa nalaman. Nangilid ang mga luha ko sa mata. Si Darren naman tumayo at lumuhod sa harapan ko. Napalunok ako na makitang nangilid din ang mga luha niya at kita ko ang sakit at galit doon. They sent it to you because he likes you and Jel likes me. Sinasadya nila yun para masira tayo. I want to explain to you everything that time pero hindi mo ako binigyan ng chance na makapag-explain dahil sa sobrang galit at sakit na nararamdaman mo. Kinagat ko ang ibabang labi ko at di ko na mapigil ng mga luha. Oh my God! Abot-abot ng kaba ko sa nalaman ko. Parang di lang yun ang gusto niyang sabihin. Ano yung sinabi mo na alam mong hindi ko gugustuhin malaman? Nanginginig kong tanong. He wiped my tears. Nanginginig ang kamay niyang pinunasan ng mga luha ko at kita kong pagdadalong isip niya kung sasabihin ba niya o hindi. Kita ko rin ang takot sa kanya. Lumunok siya at binaba ang kamay. Nagpagkamp siya. Bilang ako, baby. Napaawang ang labi ko. Feeling ko lalabas ng puso ko sa sobrang kabang nararamdaman. I'm always busy before. Hindi ko alam na nagpapanggap na pala siya bilang ako at siya ang lagi mo nakakasama. Hindi ako. His tears started to fall. Halos matigil ako sa paghinga dahil sa nalaman. Just what the heck? Naikayom kong kamao ko. Nung naghiwalay tayo dahil doon sa picture na sinend ko sa'yo at umalis ka, umamin siya sa akin. Alam mo ba yung pinakamasakit na inamin niya? Bumasag ang boses niya. Yung inamin niya na may nangyari sa inyo. No! Nanlaki ang mata ko. No! Sobrang sikip ng dibdib ko sa sakit at galit dahil sa nalaman. Paano niya nagawa yun? Bakit? Bakit hindi ko alam? Ang tanga-tanga ko. Sobrang tanga ko. Sobrang laki ng respeto ko sa'yo, Chantal. Alam mo ba yun? Hanggang halik lang ako sa'yo pero sa kanya, bumigay ka kaagad. Pero wala kang kasalanan. Hindi mo alam. Umiling siya. Mas lalo ko napagulhol. Nangihina ang buo kong katawan at parang konti na lang, mawalan na ako ng malay. Tinakpan ko ang mukha ko gamit ang kamay ko. He trying to find you para mag-sorry but finding you got him into an accident and he died. The real father of your child died because of a car accident. I felt my world stopped. Wala akong ginawa kundi umiyak nung umiyak dahil sa nalaman. Galit ako kay Dashton. Galit ako kay Dalton at sa sarili ko. Bakit ang tanga-tanga ko? All this time, I thought that Dashton was the father of Ashton. I thought, patawarin mo ako kung masyado akong pabaya bilang boyfriend mo noon. Galit na galit ako sa kakambal ko na nagawa ko siyang saktan physically. And now my anger for him alive again because he got you impregnated. I want to punch him so fucking hard, but he's gone. He's gone. I can't punch him anymore. He cried. Kung nasa tabi mo na ako palagi, hindi sana mangyayari to. Patawarin mo ako, baby. Patawarin mo ako. Yumakap siya sa bewang ko at sinubsob niya ang mukha niya sa tiyan ko. I cannot even talk. I am so hurt. I am so mad. Gusto kong sumigaw para ilabas lahat ng sakit. How could that Dalton did that to me? How could he? Mas lalo akong napakagulhol. I am so devastated. Diring-diri ako. Diring-diri ako sa sarili ko at sobrang nandidiri ako. Dalako ako ng hindi ko kilala. I am really sorry, baby. Sana mapatawad mo pa ako sa ginawa ko last time. I don't know. I'm sorry. Niyakap niya ang bewang ko na sobrang higpit. Umiiyak pa rin. Tumayo ako at mabilis tumalikod sa kanya. Akmang aalis na ako pero bago ko pa man magawa, mabilis niyang niyakap ang bewang ko. Galing sa likod. Umiiyak. Mas lalo ako napakagulhol. Let go of me, Dashton. Nanginginig kong sabi. Umiling siya habang nakasubsob ang mukha sa leg ko. I won't, baby. I don't know what to do if I lose you again. Please give me a chance. I can be a father to... No! Umiling ako. We don't need you, Dashton. I can take good care of him without his father. Nanginginig niyang balikat ko sa kakaiyak. Hanggang hindi ko pa rin matanggap na hindi siya ang ama ng anak ko. Hindi ko yun matatanggap. I was so blind about it. I was so blind all these years. Baby, please, give me another chance. I won't hurt you and Dashton this time. Just please. Umiling ako at buong lakas na kinalasan ang braso niya sa akin. Siguro sa pangihina niya ay nagawa ko.
Mabilis ako umalis doon at tinig ko pa ang tawag niya. Pero binaliwala ko yun. Pagkarating sa kondo, nakita ko si Ashton sa may sala. Nagtataka siya napatingin sa akin. At ako magsasalita siya na mabilis akong lumapit sa kanya at niyakap siya na mahigpit. Umiyak ako. Mama, bakit ka umiiyak? Nag-aalala niyang tanong. Umiling ako at mas lalong napagulhol. Hindi ko alam kung sasabihin ko sa anak kong totoo. May karapatan siya na malaman, pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ashton, kain na. Napatigil si Ay na makita niya kami at agad bumukas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ate, ano nangyari? Bakit ka po umiiyak? Nag-aalala niyang tanong. Tumalas ako ng yakap kay Ashton at saka umiling. Wala. I wiped my tears and kissed my son's forehead. Maliligo muna ako. Mabilis ako umalis doon at pumasok sa kwarto. Iniwan silang nag-aalala. Tulala ako habang nasa loob ng banyo. Pilit kong isinisink in sa utak ko lahat ng sinabi ni Dashton. Ito na ata ang pinakamasakit na nalaman ko. Kung ganun, totoo ngang magkamukha sila ni Dashton. Even their perfume smells the same. O baka sinasadya ni Dalton na gayahin ang pabango ni Dashton para hindi ko mahalata. Napasabunot ako sa buhok ko. Mahinang napagulhol. Pinagsasuntok ko ang dibdib ko sa sobrang paninikip. Bakit nangyari sa akin to? Ano bang kasalanan ko noon para mangyari to? Paano ko sasabihin kay Ashton to? Kung nasaktan ako, alam kong mas masasaktan siya, and damn, his real father is gone. His father is dead. Paano na to? Anong gagawin ko? Parang ulan na tumulong luha ko, kasabay ng pagtulo ng tubig galing sa shower. Para ko namanhid sa lahat-lahat na nangyari sa buhay ko. Namanhid ang puso ko, ang katawan ko. Hindi ko na kaya. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras akong tulala doon sa banyo bago ko gumalaw. Pagkabukas ko ng banyo, muntik na ako mapatalon sa gulat nang bumungad sa akin. Ang seryosong mukha ni Ashton. Napahawak ako sa dibdib ko. Oh my God! Mama? Kumunot ang noo ko. Huminga ako. Nang malalim. Kanina ka pa ba dyan? Tumango siya. I was waiting for you because I'm worried po. I bit my lower lip. I'm okay, baby. Kumain ka na? Tanong ko at lumabas. No po. Inihintay kita sa labas, mama. Nilingon ko siya at nginitian. Sige, magbibihis lamang ako. Kinabukasan, tanghali ako nagising. Late na ako sa trabaho. Pero nung makita ko message ni Aries, humiga ako ng malalim at humiga ulit sa kama. Sobrang hapli ng mata ko. Feeling ko sobrang namamagana ito. Bumangon ulit ako at antok na pumasok sa banyo para maligo. Humarap ako sa salamin at napakunot ang noo ko na makita ang itsura ko. Napabuntuhan niya na lamang ako at nagsimula ng maligo. Bakit di ako ginising ni Ashton o ni Aya? Pagkatapos kong maligo, nagbihis na ako. Nang lumabas ako ng kwarto ay para akong nabuhusan ng malamig na tubig nung naabutan ko kung ano meron sa sala. Si Dashton at Ashton na masaya naglalaro sa iPad. Naikim kong kamao ko. Anong ginagawa niya dito? Bakit siya pinapapasok? Pero nung makita kong masayang mukha ng anak ko, nanlambot ang puso ko. Nagtatawanan pa silang dalawa ni Dashton. Mukhang nag-enjoy ang anak ko sa kanya. Ate, good morning. Bati ni Aya na makita niya ako at kinigat ay babang labi. Napalingon sa akin ang dalawa at unti-unti nawala ang ngiti nila. Kita kong kaba sa mukha ng anak ko at ang pagod sa mukha ni Dashton. Parang may tumusok sa puso ko dahil doon. Mama? Kinakabang sabi ni Ashton. Anong ginagawa mo dito? Maraming kong tanong kay Dashton at nagsimula na maglakad. Mama, I'm sorry po. Ako po ang nagpapasok sa kanya. I'm sorry. Are you mad po? Piningga ang puso ko nang marinig kong takot sa boses ni Ashton. Para bang natatakot siya na baka magalit ako dahil pinapasok niya ang taong nanakit sa amin. Tumayo si Dashton. Kinarga ang anak ko. Mas lalo kong nalambot habang tinitinan silang dalawa na magkalapit. Magkamukha-mukha talaga sila pero hindi siya ang ama ng anak ko. Siya na mismong nagsabi niyan. Baby, I'm here to apologize. I may hurt you and Ashton that time pero willing akong bumawi. Babawi ako sa inyo. Ramdam ko ang pagod at pagmamakaawa sa boses niya habang sinasabi ng diretso, titig sa mga mata ko. Umiwas ako ng tingin sa kanya. Inilipat ang tingin kay Ashton. Yumuko si Ashton at iniwasan ang tingin ko at takot pa rin. Hindi ako makapagsalita. Ibinaba ni Dashton si Ashton sa sofa at naglakad palapit sa akin.
Napaatras ako ng konti at bumilis ang tibok ng puso.